ating matagpagdaw sa Sabado, alas 10 hanggang alas 11 sa umaga, nilingamang sa ating pinanggang titihanan. Radyo kay Digos, iin na, Sabi mo, relocate mo na diyan. Okay nga. Ani ang inyong mga magsisigla. Feedback lang. Ano mas- We shall pass in this world at once. Any kindness that we can show, let us show it now. Any good deeds that we can do, let us do it now. Let us not neglect nor defer, for we shall not pass this way again. Ang kalinaw, grasya ug panalangin sa labaw mo kagagahom magauban ka nato. Higala, kumusta? Hanya na sa pita sa Lenosab, edisyon sa itong panag-ubas ng tulumanon na ang bidisyo sa habagatan. Welcome! Mabali ako ninyo hangtod rason si imidya ang takna sa kabuntagon sa itong tulumanon ang bidisyo sa habagatan. No? Patagandong Sabado, mabati din lamang sa itong sibiyahan ng DX, DS o DXGA. Junica. Adlaw Sabado, pizza 27 na kita sa bulan September kasamtangang tuig 2025. Hapit na. Hapit na mo landing ang kuan pila ka adlaw na lang, tulo ka adlaw na lang mahuman ni karon, mahuman na pod ang bulan September. Atong pagtibay sa mga suki sa kanan sa tayo nga dapit nga din maabot sa natong sibiyahanan na nasab kita sa itong tulumanon ang bidisyo sa bagatan sa itong sibiyahan ng DXDS o DXUM. Sa pagpanguna sa atong station manager Ramon Munsing Sibia, sa atong technician si Commander RK. Ining higala sa ami buhat. Bansak ng sparring partner kagawad Jun Banlasan nga wala pa karon din eh. Ano sigutas mga paghisikot sa mga butang isikutanan, mga butang nga diin ikaw, ako, ug kitang tanan adunay kalambigitan, mga butang nga gisikutan sa milabay simana, mga nag-unang hisikutanan at pang hisikutan, no? Samtang niata karon nitong kapanahunan nga daghang kayong mga issues na naglambigit, mga controversies, no? Mga kontrobersya sa ato ang pangagamhanan, no? Sa mga nagadumala sa atong kagamhanan. Dini sa to ang lokal nga kahimtang, no? At least katong milabay nga simana may kalambigitan ni atong issue sa mga tricycle driver nga dili pwede mo tabok sa national highway, no? Na sulbad na po to pila ni ato Digos gitugutan na ang problema na lang ang sa mga kasilinganan ng mga dapit labi sa Sagunoy. At least na normal naman po, no? Normal naman po ang mga issue. Normal na, kaya nakita na po tag mga pedicab nga nagatabok-tabok sa highway. No? So, yun na nga to ang mga kuano. Ato na gitimbaya nga to mga kaigsuunan diha sa may Malalag, no? Dato ang mga lideres, tibayon sa atong mga lideres atong kagamhanan, no? Gikan sa atong mga opisyales, dato ang mga opisyales sa gobyerno, mga civil society organization, mga lehosong pundok ug nagkadayang sektor, sa ato ang katilingban, sa ato ang padayon nga panikay-sikay, padayon nga pagbugtaw sa tingusbawan ini ato ang ini atong kapanahunan, no? Atong kapanahunan. So niadtong isa ka adlaw, doon na kitay gipahigayon nga serbisyo karaban, no? Muna ang ato ang tinuig nga activity, no? Muslim Community Serbisyo Karaban, pero nagpasabot nga mga Muslim community lang ang ato ang pagkaserbisyohan pag-ambot na dito sa lugar, no?
sa lugar nga diin atong gipahigayon ang maong kung mao na kana siya kabahin kana siya, no? Ginagmayng inisyatibo magpaabot sa mga serbisyo sa nagkanang kamahanan dito sa ato ang mga lokalidad sa atong Muslim community. No? Kaya nung na to, pila na katuig, ato ka nang gipahigayon ang Muslim Serbisyo Caravan, kauban ang kadaiyang ahensya sa kagamahanan, no? Ang mga frontliners ng mga ahensya sa National Government Agency, apil ang mga local government agency, ngadiin ato ang gipahatod. Labi na ang nagauna nga serbisyo, no? Ning ato ang Serbisyo Caravan, Muslim Community, kung Muscom Serbisyo Caravan, ilabi ni gayud ang serbisyo sa ato ang mga partner agency, particularly diha sa kanang Philippine Statistics Office, no? Mga ID, mga civil registration, kaya mo na ang ginahulat sa ato mga kaigsuunan. Kaya instead nga mo biyahe pa sila, paingon din sa sentro, doon na dito mismo, dito na sila mulinya, dito na sila, di na sila maglinya og dugay, na mismo sa ilahang komunidad, no? Isa sa mga services. Uguban pang mga serbisyo, usab ang serbisyo sa ato ang labi na sa isgutan ng pangkalinaw. At least nakauban nato ang atong Philippine National Police, magahisgot sa unsa may dapat, unsa mga ginadili ug uban pa ng mga butang may kalambigitan sa ato ang peace and order. O gani atong Pizza 25 dito kita sa may Malalag, particularly diha sa Baybay Malalag, Davao del Sur, no? Diha mismo sa usa ka gymnasium, barangay gymnasium diha sa may Baybay Malalag. Pag atong gipasalamatan, no less than sa ato ang municipal mayor, nga miadto gid siya sa maong maong kalihukan, no? Maong kalihukan. Himamat sa katawhan, nagpadayag sa iya hapon nga mga tinguha unsa ang pagpalambo, labi na particularly sa sektor nga nani atong panahon. Ang ato ang bag-o nga mayor diha sa Malalag, no? Of course, kapika sa kinabuhi sa dating mayor nga si Peter Purbaltan. Ang katong samtangan atong mayor pagkaron si Maria Surahayda, no? Valentin. Gani iya pang isa-isay ngano nga na himo mura og Muslim sounding name ang iyang pangalan. May buntag diha mayor sa tumang kaubanan pa mga opisyales, mga barangay officials, mga Muslim community leaders, uban pa nga lideres, no? Apil usab ang ato ang hipi sa kapulisan Dapita, ug atong hipi sa kapulisan ang mga opisyales sa ato ang kapulisan dinhi sa ato ang probinsya dito nakiguban usab sa mga katawhan ditong Dapita. At sa itong napaabot ang serbisyo. Kini siya isa inisyatibo inabagan sa ato ang sa provincial government ug sa ato ang National Commission on Muslim Filipinos, isip sunod nga ahensya nga concern sa kalambuan sa Muslim community. Ug of course, ang ato ang provincial government sa Davao del Sur, particularly kang Governor Ibon Ronya Cagas o kang Vice Governor Mark Cagas. Nga may migahin og pundo atong giingon lagi nga sa meager resources nga allocated ato siyang gi-maximize to the max, no? Nga ato ang ma-utilize, mapaabot na to ang mga maong serbisyo dugang sa the other activities nga atong ginapahigayon, no? Unya kagahapon adlaw agi og susamang activity dito ta sa may barangay Aplaya, Hagunoy, Davao del Sur, no? Susamang activity ang gipahigayon Muslim Serbisyo Caravan pinanguluhan sa National Commission on Muslim Filipinos ug ang ato ang diri sa probinsya, atong probinsya, ang atong Provincial Muslim Community Development Program, no? Sa ato ang coordinating office in collaboration sa National Commission on Muslim Filipinos ug partner usab nato ang samang ehensya nga ato ang mga kanunay ato ang mga kauban. O kagahapon, nausab ang presensya sa ato ang barangay captain
Barangay Captain Ramil Murillo, ug uban pang mga opisyales sa barangay, ug ang mga, of course, ang mga Muslim Community Council officials, ang mga members nga na adito sama sa Malalag, nguna na ang ato ang mga kuano. So usab kauban nato sa ato ang si Police Lieutenant Colonel Ramil Makarampat, no. Kauban nato na gikan pa sa Malalag, paingon na sa Gunoy sa mga activities. Okay, nagsunod po kining activity ha, ang ato ang Muslim leaders and Muslim leaders and security sector conversation, no. O usab sa maong activity, kabahin gihapon sa peace and order nga naglambigit nga sa Muslim community, no. Ato na ipigayon na ato Pitsa 22. Pitsa 22 ning bulana diha sa Maymigans Function Hall, kabahin gihapon kini siya sa padayon nga Muslim Community Development Program dinhi sa ato ang probinsya sa Davao del Sur, no. O dito ang engage nato kauban ang mga Muslim leaders sa nagkadaiyang dapit na apod ang ato ang nagkadaiyang ahensya nga may kalambigitan sa peace and order sa ato ang dapit, no, sa atong probinsya, no. Of course, kauban nato ang atong kapulisan. Pinaagi diri sa atong provincial police office, no. Og ang ato ang other agency ilabi ni gayud ang dako nga rulyo sa Department of Interior and Local Government, pinaagi sa ato ang bag-ong OIC nga Provincial Director sa Department of Interior and Local Government, no. O usab ang presensya sa head usab sa ato ang kanang provision, parol and provision office, no. Mga doon na mga daghang programa may tungod ni ana, og ang ato ang PDEA, no. No, ug uban pa nga mga buhatan, mga leaders nga kauban nato, sukad ni atong Pitsa 22, no, gisundan sa 25 dayon 26, no, nga mga activities may kanambigitan ni ana kana siya tanan isa kabahin kana siya to support the Muslim Community Development Program gigahin sa atong provincial government. Of course, pinaagi sa atong National Government Agency mo ang NCMF, no. Ato ni susamang mandato pagtan-aw dito sa ato ang mga komunidad. Okay, salamat kayo sa mga participants, sa atong mga leaders nga mi uban ka nato, no, sa ato ang maong journey of service ato ang mga community, no. So si kaubang ani Black Lady Labaho Abakita, good morning, Fatsimidas, no. Timbaya daw siya sa ako ang partner, sa ako ang roommate. Salamat daw kayo, no. Okay, salamat po kaubang ani Black Lady Labaho Abakita sa imong makanunayon nga pag-uban ka nato sa ato ang programa. Okay, so ingon na ang ato mga katikaran, mga nagkadaiyang mga activities nga atong gipahigayon. Ang ato ang mga relasyon dia is at least padayon nato nga naghimo og mga pamaagi, Of course, kanang atong activity kabahin ka na usab ang ato ang partner diha usa sa ato ang civil society organization, ang Salam Davao del Sur, o ang Integrated Sectoral League and Alliance of Muslims sa Davao del Sur nga consistently partner nato niya nang ato ang programa. Kansang mausap ka na siya ang convener sa ato ang Muslim Community Council, no, sa ato Provincial Muslim Community Council down the line, sa ato ang mga Muslim Community Council diha sa ato mga munisipyo, o abot apil na ang sa ato ang mga barangay, no. So mo na nga gitawag nato na siya nga mga activities is tripartite convergence, convergence sa ato ang mga local government units, o sa ato ang civil society organization, o ang ato ang national government agency sa padayon nato nga pagpaduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa ato ang tagsa ka mga komunidad. Sayon man ta nga sa una nga mga panahon, no, mo na atong gibridge, no, mo na atong gibridge kay na atong feeling of discrimination, feeling of makanabitang dili maka-access dito sa mga nagkadaiyang ahensya tungod lagi sa mga apil na diha mga stereotyping ug uban pa nga mga punto nga gikinahanglan ni ana. Mao na nga ang ato ang doon na kita programa
ang atong provincial government pakigalayon sa kadaiyang national government agency o ang mga civil society organization pagpaabot niya ng mga programaha. At least for the past pila na ka years, no? Pila na ka tuig ato kana siyang na-sustain, no? Ato na-sustain nga matag bulan September karon, September mao man ni ang peace month, no? So apan bisan pa niya na ato gyapon extend na bisan pa up to October. Kaya ang Santa Cruz naka-schedule man sila karong October 8, no? So ingon ni ana ang the same pattern, the same partners agency ug uban pa pagpaabot niya ng maong serbisyo ngadto sa atong mga kaigsuonan diha sa komunidad. So ako nagingon, wala nagpasabot na nga pag-abot dito sa area kung asa na ito gipahigayon ang maong ato ang serbisyo karaban, mga Muslim lang ang ato ang ginakater, dili, no? Kaya ang atong mga kaubang ahensya para man na sa tanan. So kutob sa naa diha sa duol, sa pamagikan sa layo nga dapit nga gustong mo abil sa maong serbisyo, ginakater na o gina-welcome nato na siya, no? Kalipay nato nga mapaabot nato ang serbisyo so nagkadaayang ahensya sa kagamanan ngadto sa atong mga katawhan nga nagkinahanglan niya na. Okay, muna kanan, mo to ginahanglan sa atong giingon, diri sa atong katilingban, inani man na, katong bitang giingon nga duty bearers o right holders. Basically, ang atong kagamhanan, nga gilangkuban sa kadayang ahensya, gimugna kana sila para alagaran ang atong katawhan. Mao man na, social services, no? O nga mga socio-cultural services, socio-economic services, in general, mao na siya ang gikinahanglan, no? Diha sa ato ang services apil na diha mga infrastruktura, no? Infrastruktura nga ang atong gobyerno magod gibahin-bahin ngadto sa nagkadaayang ahensya, no? Nga adto na siya concern aron tubagon base sa panginahanglanon sa atong mga katawhan, no? So labi na sa ato ang part sa ato ang services, sa ato mga infrastruktura nga nimong kontribusyon sa pagkakaron, tungod ni ining mga flood control, no? Flood control nga mga proyekto atong isigutan pila ni ana unya pagabot sa unyang taon-taon, no? Unyang taon-taon ang ato ang mga pila ka mga issue nga naglambigit ni anang maong butangan, no? Kay mao man kana siya ang nagauna karon nga isgutanan. Pero kita gina-address sa atong kan dili ta paapekto ni ana. Padayon ta at the same time kinahanglan ta magpakabana, no? Magpakabana kay nakita mo gud nato kanindagan sa pagkakaron is whether they like it or not, whether they admit it or not, is part gapon ni sa lahang politiking. Politiking. In the guise of kanabitong paggukod sa mga kwan, so good. Puro pinudon na to nga gukuron ang mga adunay mga kasalanan, no? Adunay mga anomalya, adunay mga kalapasan diya sa ato ang pagdumala. Di ba? Kaya niadtong Pitsa 21, katong Pitsa 21, mo to ang adunay mga pipila ka mga areas nga nipadayag sa ilahang kadismaya sa kasamtangan nga korupsyon sa ato ang nasod, sa ato ang pipila ka mga opisyales, dili man tanan, no? Pero aduna na nakita nato nga pwede man di ay in a peaceful manner, in a peaceful way, mugawas kita ipadayag ang ato ang mga kuno, although sa dito sa Metro Manila ug pila ka mga dapit dito doon na ito yung mga dili angayan ng mga buhaton, no? Katong mga pagpangguba sa mga propiedad sa atong kagamhanan diha og uban pa is dili na to siya, no? Apan matod pa kabahin po na sa kanabitang dili na napugngan nga mga sentimento o kasuko sa mga katawhan tungod sa mga dili maayong nagapangitabo sa ato ang pagamhanan. So atong hinumduman nga kadto siya is regardless wala toy grupo nga ginatanaw, pero dili ampun may kaya usahay nga mugawas gitong dunay mga kuan, dunay mga pasangil sa grupo yung ana, pero dapat kadto siya is mga katawhan nga mipadayag sa ilahang sa ato ang kuan, sa ato ang mga kadismaya tungod sa rampant nga korupsyon nga nagapangitabo karon, no? Manghinaot lang ta nga tungod niini nadungog na partially ang mga hingtungdang opisyal, mahingtungdang mga naglambigit niya na nga pwede di ay
mugawas ang katawhan, mupasibaw sa unsaman nga mga butang nga dili mauyunan diha sa mga nagadumala sa atong kagamahanan. Grabe naman gud pud karon no, kung tanaw na to, naggarapalan na ba? Garapalan na nga bisan og klaro kayo nga palusot no. Sa ato nang giingon sa unahan, no, ato nang balikon nga daghang mga maayo nining ato ang sa atong society katilingban sa karon ba in our present society. Labi na sa iskutan ng mga legal ug uban pa doon ta mga legal experts. Doon na po tayo mga banggiitan matod pa no. Pero ang in general tutan-ahon puro man sila nag-express og tamang opinion doon mga basihan pero ang tanan is nagabase na sa ilahang interes no. Binila sa maingon nga mao ni mao na pero tanawa unsa man nganong kadto man ang iyaha samtang uban na duapot maputo ilahang mga opinion maputo lang pagtanaw no sa mga hiskutanan ug sa uban pang mga panghitabo kana nagadepende kung unsa ang ilahang interes. Mahinaot lang punta nga dili masakripisyo, dili mawala ang interes sa publiko. Atong public interest, interest sa katawhan sa pagkinatibuk-an nga gusto nilang alagaran bitong naa sila diha para pag-alagad, no? Mao man na ang lintungan ay sa public service. Naa diha para mo alagad, ato pa alagaran. Alagaran ang serbisyo publiko, ang publiko ningon na no. Although karon dato nakita is nagkadaiyang pagtan-aw, nagkadaiyang mga palusot kumbaga ang nagakapanghitabo karon nining nagakabulgar nga mga nalambigit sa korupsyon diha sa ato ang pangagamhanan. Kung natong tanawon sa pagkakaroon, diya sa atong Senado, sa Kongreso, no? Doon ay mga committee hearing, ug uban pa, no? At least kung tanawon na to, ma-educate mo punta. Mapugos ta pagtanaw ba, kung sige dapat ni ana. Pero ang uban po naghatag og confusion. At the same time, ato nailhan kining ato ang mga napili nga mga lideres kung unsa diay ang ilahang kanabitawng ilahang line of thinking, unsa ilang mga mentalidad sa pagtan-aw sa mga issues, no? So, diha sa maong gutang, no? Kadto lamang katong punto sa restitution, katong restitution nga hiskutanan nga gihiskutan ni Senator Marcolita ug ni Secretary of Justice Remulla, no? Doon nagkadayang reaksyon pero masamot gid siya pagka nahimong kontrobersyal sa dihang misalmot katong usa ka senator, usa ka senator, no? Usa ka senator nga namahayag nga pwede di ay bawgon, pwede di balikuon ang balaod. Ya pagkasunod adlaw daghan po kay siya og mga alibay, no? Na lokohin mo ang taga sa inyo ayaw may apila, no? So katong punto ba nga giingon nga mas taas daw ang katawhan kaysa balaod, no? Sa balaod, no? Doon punto niya na pero ang balaod gihimo na para protektahan ang katawhan, no? Karon kung watay balaod nga sundon, unsa may tabo sa ato katong Law of the Jungle, kinsa isog mo'y magpatigbabaw. Mao kana ang pulong ni Senator Tolpo. Katong Tolpo nga bag-o si Erwin, no? Nga nag-insist siya nga usahay ang balaod mamahimong bawgon, balikuon, event pa event aron tagaan ang katawhan, aron paboran ang katawhan, no? So naglibog ta unsa iyahang mindset. Kung miingon tag katawhan, kisa man ang katawhan, no? Kisa man ang katawhan ug ang gobyerno daghimog balaod para nga mutunhay ang kalinaw, ang peace and order, mutunhay ang balaod, no? So yung na nya gitugangan pagid niya og am I right, Secretary Remulla? Tubag po ng Secretary, yes. Yes.
Dato pa, iyang suportahan. Siya ang Secretary of Justice nga siya mo protekta sa hustisya kung sa mga basihan niya ang balaod. So kung unana nga pagtanaw nga dili dia ang balaod ay pwede nato balikoon, pwede nato i-bend. Ha? Mao na ang nakalisod. Mao na ang nakalisod, no? Diin matod pa nahimong kakatanaw sa uban nahimo ng problematic ang ato ang nasod, no? Samtang tinuod, katong giingon nga, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from the people, from them, no? Sumala sa Article 2, Section 1 sa Constitution, no? Sa Constitution. So samang chapter sa Constitution giingon pod nga makahimo nga klaro pod nga gisulti nga no one shall be above the law. Naganito katong giingon nga no one is so high that he is above the law, no? So walay si bisan kinsa nga mustaas pa siya sa balaod, no? Sa balaod giingon po na sa Article 3 Section 1, no? So ang rule of law nagkinahanglan nga ang gobyernohan o kadtong mugobyerno are equally bound by the law. Munggo nang nasod, naapito sila diya, gihimo na to, gipili na to sila para magbabalaod. No? Magbabalaod. So, kung isip mga magbabalaod, dili din nila pwede protektahan ang balaod, so, unsa man nilang pagka magbabalaod? No? Kung maghimo sila balaod, yung maboteng panahon, pwede nila na iliko pwede na iliko para lang nga adunay interest nga ma-serve. Kung isulti sa usa ka senador ug usa ka sekretary sa hustisya pa gyud, no? Nga mas taas ang katawhan, no? Kaysa balaod, ilahang gilibog ang kadtong giingon nga sovereignty sa iyang supremacy, di ba? Ang soberenya mo itaas ug ang supremacy sa katawhan, no? Sovereignty naa sa katawhan, tinuod. But kung atong tan-awon ang lintunganay ni ana pinaagi sa balaod nga gihimo, no? So ang pagbaliko, ang pagbend sa balaod, no? Ang pagbend sa law ni Senator Bender, na law bender, no? Aron lamang mamahimong matuman ang ilahang interes, matuman ang ilahang mga kwan. So, kana siya nagkahulugan nga nahimong huyang ang ato ang istruktura nga dapat protektahan ang katungod sa katawhan, no? So, ingon na ang mga dapat pagatan-awon diha, no? Pagatan-awon. Matong gingo ka kaniha nga kada bitong at least pinaagin ini atong nakita ang ato ang mga honorables nga atong gipili diha, no? Kung angayan ba sila pero lahi na magud kay kini ato ang pagpili magud, no? Doon na punto yung mga gawas sa popularity ug uban pa wala to tan-awa ang ilahang mga kakayahan, no? Ang ilahang mga kakayahan karon baso lang uban, no? Paabot na punta sunod, no? So mo na siya, no? Kapag kung ang usa ka senador o ang usa ka secretary justice pa gyud, no? No? Nga matod ba mas taas ang katawhan kaysa balaod, nag-create na sila kalibog, no? Nag-create og kalibog, no? Daghang mga legal expert ang nag-ingon nga dapat lang nga tumanon ang balaod. Tumanon ang balaod. Walay senator, walay secretary, walay opisyal, unsa man nga kamahanan ang muingon nga ang gahom sa ang pinakataas nga gahom magamit aron lamang sa political convenience, no? Sigurado, no? Ang balaod dili pwede nga balikoon. Sumala sa giingon ni Senator Tulfo na pagkasunod adlaw daghan na po siya pamahayag nga nigingon siya nga dili man to akong punto. Dili yung punto nga loud and clear ang imong gisulti, no? No? Di ba senator? Sila pinaka-modulated voice pa yun. Kikuan lagi siya. Journalist, broadcaster, reporter na siya sa una. Sa saka nag-unang television, no?
karon nahimo ng senator, to siya nga dunay take two diha sa Senado. Murag nagtuo siguro, matod pa sa uban ng mga komentaryo, nagtuo siguro siya nga naghimo na siya segment ba nya nga shooting. May man tong shooting kay doon na may TikTok nya diha kay kung siya nasulti nimo naman nimo na. So kung saan pa ni puna ga balibad ang mga katawhan nakabalo na. Ha? Alam na this. Dili pwede nga bawgon ang balaod, mo itong ingon, no? Nya, double standard pag yun. Kung ingon nga ang uban, pag-interpret sa balaod, interpret pabor sa ilahang paboran, no? Kung dili pod makapabor sa ilang paboran, dili lahi po lang ang interpretation. Manigingon nga unsa na lang kaha ang mga yanong lungsuranon. Unsa na lang kaha ang mga yanong katawhan. Kung mismo ang ato ang mga naa sa taas, mismo senador, mismo sekretary sa hustisya, ingunan na di ang katanaw nga pwede rin ay usab-usabon ang pag-interpret sa balaod. Naamang kata sa nasod nga demokrasya. So, sa kanasod nga demokrasya, dapat ang balaod may mapatigbabaw. No? Ang balaod may mapatigbabaw. Dili nga ang mga katawhan nga gusto nilang paboran, maoy ilahang usabon ang interpretation sa balaod, no? Kay matod pa ito sa uban, na day ka fifth element pagkakaron, no? Nga atong nakatunan katubitang low bending, ha? Low bending. Sa avatar man guna siya mahitabo, no? Sa avatar na. Kay matod palagi, ingon si Secretary Remulla, ang restitusyon mamahimo nga sa dili pa hatulan, wala pa judgment. Wala pa judgment. Samtang si Senator Marcolita ingon siya nga ang restitusyon mahitabo lamang kahuman sa judgment. So, mamunti lang ginalisan. Mamunti lang ginalisan. Nya sumala sa balaod, sa atong balaod, muntag balaod, ang nagauna niya, ang batakan nato na una itong konstitusyon. General rule sa balaod, sumala sa Article 105 sa Revised Penal Code, kahuman nga ang criminal case na desisyonan, akusado ba sa ka krimen, krasong kriminal, na desisyonan. Ang akusado, siyempre kung konbiktado, kunya ang korte mo order sa restitusyon sa butang mismo. Kung posible pa nga mauli katong mga butang na nabigit sa krimen. So ingon na no? Ngadto sa offended party sa iyahang nalapasan. So kini siya applicable siya kung ang butang naa pa sa posisyon bisan pa man kung ang butang naa na sa posisyon sa third person. Pwede mabawi, no? Nga nakakuha niya na sa legal po nga pamaagi, lawful. Kaya kung unlawful, amay mo siyang accessory to the crime, no? So, hindi sa ang civil liability, kato siya sa criminal liability. Sa civil liability, ang civil liability may tabo na siya katubitang civil liability nga nagikan sa usa ka criminal nga appeal ang restitution, no? Civil liability pero nagsukad siya sa criminal nga binuhatan. Hindi appeal ang restitution. Ang restitution mo kitong pag-uli, talaktod ng pagkasulti talaktod ng pag-uli, pagbalik, no? Pagbalik nga ibalik ang maong object of the crime sa iyahang rightful owner. Muna ang sa civil liability. Doon na po'y gitawag sa legal nga mga hisgutanan, katong nga solutio indemnity. Sa mga panahon sa katubitong, adunay mga sayop nga cash-in transaction. Mo ni solutio indemnity nga prinsipyo. Adunay mga erroneous cash-in transaction. Ang doktrina sa solutio indemnity, Article 2154 sa New Civil Code, mo apply. Ang maong prinsipyo nagkanayon nga kung ang usa
ang usa ka tawo or something is received, do na kay nadawat, no? Ang usa ka tawo nakadawat on anything nga wala siya katungod mo demand, ha? Dili dapat sa iya, ha, no? And unduly delivered, nasayop paghatag ngadto kaniya, no? Ang obligasyon sa paghatag ni ana, pagbalik ni ana, gikinahanglan niya mo na ibalik kay nasayop man ka, no? So ingon ana, ha? Ang obligation sa pagbalik sa kwarta sa maong prinsipyo, regardless kung ang recipient acted in good faith or bad faith at the time na iyahang gidawat ang maong pundo. No? So, doon ang mga prop action, kinahanglan. Kung ang sayop ng pag-transfer na itabo, labi na karon kay kana bitong bisag sa GCash, no? GCash, kung masayop og number, mapadala dito, ikaw wala ka nag-expect nga madawat nimo na. So, pwede na applicable din yung dapita, no? By mistake. Sama sa pag-fresh sa pundo or holding the funds sa dili pa siya ma-withdraw o maghimo og formal demand letter pag-request nga ibalik ang maong pundo, ha, nga dapat ma-transfer nga to sa kuano. So dinagko na siya nga hisgutanan. So ang court orders, ang korte mo order sa restitution pagbalik sa stolen item kinawat nga butang ngadto sa gikawatan sa offended party kahuman nga ang criminal case na desisyonan na ug ang akusado konbiktado. So mao na ang ilang gilalisan, no? Nga pwede ba daw nga dili kana bitang before sila mahimo nga kadtong mga Biskaya nga himuong state witness or mahimo sila nga mapailawom sa witness protection stand. The witness protection is iuli sa nila ang mga butang nga ilahang matod pa allegedly nga ilahang kinawat na guna involved. Moto nga gi-explain ni Senator Marcolita. Up to the extent nga gusto ginagan ni siya, giwarningan ang Secretary of Justice nga kung mauna ang imong interpretation, imong usabon ang balaod, pwede ka madisbar. Ana, puro abogado ang nagsisigot, ha? Here comes ang usa ka senador. Naka-eskwela ra po og pinakatuig sa balaod. Misalmot, maisugon. With modulated voice, mingon, nga pwede day maugon ang balaod. Ha? Mo na usa sa mga nagaunang controversies, no? Dili lamang diha, no? Dili lamang diha nya hinungdan actually ambot kung nakatabang man ang ana nga mga panghuna-huna kung nato nang tutukan, no? Balik ta focus ta didto sa mga butang nga dapat makaayo sa katawhan. So karon nakita na to, daghan na ang mga witnesses, daghan na ang mga kuano, pero makita pa nang gihapon na to ang disparity sa interpretation, no? Samtang adun na listahan ang gipagawa sa Department of Justice, apil ang mga senator, katong mga former secretary, uban pa, nga gipangita sa uban, katong dayag kayo gisigutan sa katawhan. Ha? Subo kayo palandungon nga ang mga katawhan halos na kay balo na ug kinsay mga tao nga dapat ma-involve diha, ang ilaha is sila wala pa. Kaya magpagawa sila mga listahan, wala man gihapon tong mga tawhana. Ginahulat sa katawhan nga mao ni klaro, no? No? So ingon ni ana, no? Samtang ang usa ka congressman ba to sa party list nga tuan na sa nilangyaw na sa laing nasod, no? Doon na pala yung treatment. Dili pa daw kay doon na pa yung mga investigation ng man ni ana, no? So ingon ni ana, so nakaron ka atong mga katawhan kun unsaon na to na pagtanaw. Muna ang pangutana na to, what happened to the Philippines? What is happening to our country? Kung itong tanaw ng mga discourses, masamutang kalibog, no? Doon ay mga, klaro kayo, ang mga yanong katauhan, nakita lang mo ni mo na, pag-abot sa ilaha, masamot og kalibog, kilahi, mo po ang ilahang ingon. Ang bottom line ni ana, tagstag sa sila, doon ay mga digidipinsahan. Di ba? Klaro kayo? Klaro kayo. Bisa pa si Secretary Remulla. Secretary Remulla nga gusto pa mahimong ombudsman.
So ingon ana ang ato ang kahimtang ng sitwasyon nato sa Sikutanan, no? Although laing Sikutanan ingon si Presidente Marcos nga matud pa nakakuan daw, murag nakapabor daw ang ato ang gobyerno niining mga pundo ug uban pa kay katong mga pundo nga gikan sa katong bitawng unsa to kuhaon to yatag ibalhin dito sa DSWD. Sabtog na mga reaksyon ng uban nga sigurado magkana nga madto po na sa katawhan. So ingon ni ana ang ato ang ingon ni ana no, ingon ni ana ang ato ang nagkapangitabo karon sa ato ang nasod, no? Ina nagpangitabo sa atong nasod samtang kita naga panubay, no? Naga panubay ug manghinaot na lamang kita, ha? Tama no, kanto bago ra man tong nailisan ang ato ang House Speaker, ha? Ang atong House Speaker nga kontrobersyal po kayo, niya playing safe, niya playing kanang bitong not guilty. Barag walay nahitabo, giilisan, no? Gitanaw po sa pagkakaron kung unsa bagyoy mahitabo niini, no? Kay matod pa sa bag-ong sekretary, sekretary sa bagong Speaker of the House, ingon siya nga I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. So, mo na. Powerful nga message nga atong gina-expect sa pagkakaroon, no? So, mo ang uban, nagahindo nga, samtang giilisan na si Speaker Romualdez, niya, wala pa kayo investigasyon, although doon na nato witness, kunya, mingon na po si Kuan, mingon na po si Secretary Remulla, nga witness man to ni Marcolita. Na Marcolita niya dili kayo niya tuhuan, no, sa iyang side kidaghan pa dong dapat ing nana. So mura og halata ang iyang mga defense mechanism, no? So atong balikan matod sa bagong Speaker of the House, I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Dili dipinsahan ang katong mga guilty. Wala pa may guilty, ginaghimo para mamudiha og kanang investigasyon, no? Ang mga corrupt, angtod nga dili na sila proven guilty, dili mi sa tawagong corrupt, no? So ang bagong napili nga House Speaker nga si Buji D. Niangkon nga ang House of Representatives adunay mga shortcomings ilawom sa pamuno ni Speaker Martin Romualdez. No? Mo na siya ang giingon. Sa iyang pakigpulong si D nangutana sa katawhang Pilipino nga tagaan nangayo nga tagaan ang Congress og chance. Give Congress a chance aron makorek ang mga mistake ug mabalik ang integridad sa ilahang ranks, mga senado sa mga kongresista, no? Muna nindot kay paminawon, no? Nindot kay paminawon nga siya mismo nangayo og chance, another chance ngadto sa katawhang Pilipino nga tagaag laing tsansa ang Kongreso. Kauman na giangkon nga adunay mga shortcoming sa pagdumala ni former Speaker Martin Romualdez, no? So kuhay po ni siya sa katong plano po ni Senator Marcos, si Congressman Marcos, si Sandro, ug uban pa mga kaubanan niya nga ilahang gidaig gani gusto pala tagaan og pasidungog, no? Si former House Speaker Martin Romualdez tagaag pasidungog kay tungod lagi daw sa maayo niya gibuhat diha sa Congress, no? Samtang ang nipuli mingon nga adunay mga shortcomings. Asa ba gitinuod niya na, no? Nagkasinabot mo, although sayod mo ta, kauban na magyapon nila, pero siya ang atong tagaag chance, ha? Kining bagong House Speaker ang atong tagaag chance to prove his worth, ha? To prove sa iyahang mga pamahayag. Tanaw na to karon kung wala ba'y pagpihing, wala ba'y pagpihig, di pihing no pihing ulo man to, pagpihig sa ilahang mga investigasyon nga gipahigayon dihang dapita, no? Siya usab, no? Siya usab matud pa niya, siya usab alawom sa iyahang leadership, siya niingon nga iyahang maghatag siya og kausaban, mag-initiate siya og change diha sa Congress ato nang pabuton, no? Matud pa niya,
ako na ang unang musulti nga ang sa atong mga kababayan, ha? Na matud pa niya in Tagalog, matud pa niya meron po kaming pagkukulang. Dugan na nahibalo ang katawhan niya na, dili meron daghang pagkukulang. Kami po ay nagpakumbaba sa inyo. Matud nili, nagpakumbaba, no? Nagpakumbaba, pero tanaw nagpakumbaba ninyo, no? For how many weeks na nga naa ka diha o kanang imuhang mga kaubanan, no? Dugang pa niya, nakikiusap po kami na sana'y bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang maling kalakaran, no? Mali. Yan ko mismo, no? Maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Abi na kong bahay. Hanay. Nakikiusap kami na bigyan nyo po kami ng tsansang makuha muli ang inyong tiwala. Mao na'y pamahayag sa bagong sa bago nato nga House Speaker. Bagong House Speaker. So, samtang doon na mga gibulgar ang bagong witness katong kanhing tao usab ni congressman nga ato ana karon sa nagpatambal, matud pa nagpatambal. Nagsakit lagi daw, no? Katong iyahang sinaligan nga mo'y tigbitbit sa basura nga kwarta. Gikan ngadto kang congressman, padulong ngadto kang congressman sa balay mismo ni Congressman Romualdez, which is iyang gipanghimakak. Nga dili po daw outrightly siya nakapanghimakak dayon, no? Pero wala pa gani na, ha? Wala pa gani siya gipatawag alang sa investigation, no? Kay nagduha-duha po lagi ang uban, no? Doon na mga daghang mahayag. Apil na gani ang Secretary of Justice, nidipinsa na daan, nga wala pa gipatawag. So, siging denial sa pagkakaroon, no? Nang uban ubang katanaw ni ini. Mura bitaw og katong kisa ganito, si congressman nga to ni layas na, nagpatambal. Murag siya mo idutan sa tanan niya, dili na portfolio gani. Nangayo na po itong proteksyon kay once nga muuli daw siya tingali kumiligro ang iyang kinabuhi tungod kay gi-prejudge na siya sa mga katawhan nga siya kana bitong sad-ana, na? So ato ba nga ang imuhang kung tinuod ka ingon ka nga dili ka sad-an, so uli sa Pilipinas, ato bang sa kwan magkauba mi tanon mo mag-imbestigar sa imuha. So ingon na sa atong obserbasyon honestly is unsa kay dangatan sa ingon ani nga naga-imbestiga mismo kauban nila mura og mura og kana bitong dunay dili man sa pagduda pero doon natin mga matikdan nga mga pagdipinsa, no? Sa Senado, grabe po sa Senado, no? Sa Senado, ang kadtong mga senator nga nilang bigit, dali kayo sila na apil sa listahan nga kasuhan na, sa Department of Justice. Samtang diha sa Kongreso, daghang ang mga tao na kahibalo na, ang mga hingtungdang ahensya sa kamahanan, sila mismo ang wala pa kahibalo. Pilaran napil sa listahan. Anyway, yung sila nga dili man na madali, hinahinay atol itong unahon ng mga uban, no? Atong mga uban, no? Pero ang pinaka most awaited, ang atong former nga House Speaker, nga doon na doon na may mga witnesses, no? Kaya dili mo na nila patawag kung wala mga witnesses. Karon doon na witnesses. O doon na pinapamahayag nga kang kuado na, kang Senator Marcolita, at least kami ingon nga maigani kay naay Marcolita nga naa sa Senado, no? So ingon no, dia sa kuan sa iskutan ng dito po sa Congress doon natin katong usa ka congressman yung controversial po, no, nga hapit ganito gikuan katong yung cellphone daghan kayo og mga panghitabo diha sa ato ang kuan niya. Bitaw ga para man ninuod man yung mga tawhan na ni or kita lang mga katawhan ang ginalipat-lipat nila, no? So ingon na ang mga kuan diha sa Senado ang kadto ng punto nga katong maayo na kayong performance ni Senator Marcolita sa Blue Ribbon Committee nya dihang gi dismantle ang liderato sa Senado
nagilis, gitanggal siya, gipulihan, no? Gipulihan kang Senator Ping Lacson. At the start, makita na to nga okay man si Senator Ping Lacson, pero yun na ni. Ang obserbasyon sa uban, dia sa pagpadagan sa particular sa Blue Ribbon Committee. Yung mga na siya ang mag-unag yun sa pag-imbestiga, labi na sa mga kuanha. Dito sa matter daw, o ba, pag-classify na to sa investigation, ang dapat manggod, kanang mga committee hearing, committee investigation, nilang ipahigayon is in aid of legislation. Ilahan ang gihimo para sila mismo, base sa ilahang mga datos nga makuha, magkapasaka sila og mga measures, pinaagi sa balaod nun, nga ilahang himuon, base sa maong mga kontrobersya. No? So, mo na pinaka-purpose. Mo na pinaka-purpose sa investigation. Dahil napita. So, doon ay mga panghuna-huna, ingon sila, mga observation, lahi manggod ang investigation nga katong in aid of legislation, lahi po itong police investigation, no? Mapunto po siguro na nahuna nila, abi kay si Senator Ping Lacson, kanhing hipis ang nasundong kapulisan na to, isa ingon ana, no? Pero lahi gud po ang deliberation nila sa ilahang mga, kano, daghang pa itong magkainitay o guban pa nga mga purpose ni ana, no? So, ang katawhan karon gilipat-lipat na lang, murag nananaog circus, unya, nalimot na sa mga nag-unang issue sa una, na? Kontrobersya sa PhilHealth, kadtong mga insertion, kadtong mga katubitawng mga blanco nga gaa ug uban pa nya sa kalisod, taas nga presyo, kakulang sa suporta sa mga uban pa nga mga nag-una, batakan nga pinus ng katawhan na karon mura og nalingaw na tagtan-aw diha sa circus sa Senado ug sa Kongreso sa ilahang mga gipangbuhat, no? So, ano na lang, ato na lang iampo siguro ang Pilipinas, no? Nga unta malamdagan ang atong mga leaders o still di po tayo pagkawa o paglaom. Nya kita magpabilin gyapon ta nga ato ang panggaon nato ang Pilipinas, no? So, yun na daghang kayong mga butang sa pagkakaroon, no? Gani do na po'y usapon ka matud pa nila, mao po siya hinungdan. Mao po siya hinungdan nga ni resign si Romualdez. Although given naman na, no? Given naman na ang iyahang padulong na gina siya dito. Padulong siya dito. Sa kuan, no? Kining usa ka congressman po si Kiko Barsaga, no? Matud pa niya na siya daw nasayod. I honestly don't know, wala siya nasayod, nagdibog siya. Ug unsa na maghitabo. So, unya katong mi barog siya mutindog sa mga uban diha, do sa uban quarters, sa ubang tan-aw nila is kanabitong pero at least man lang kung unsa man ang iyahang performance siya, kanang iyahang guts sa pagbarog nga at least pag-expose sa unsa man nga nakita diha is tako na siya nga punto, no? Si Kung Kiko Braganza tayong pag-swear this is the first time nga nadungog ang iyang pangalan, bisan pa man ang iyang naong nga nagpakita, no? Paano sa pagkakaroon sa mga tumilabay nga mga simana, ang headlines, ang publicity sama sa mga uban pa, no? Daghan mo ginapost karon ng mga ginaposition nila. Ang kanyang partido karon naghimo na sa senaryo to position para sa 2028, whether we like it or not, whether they like it or not, whether they admit it or not, ingon ana na gyud siya ang mga panahon, no? So, samtang si Vico Soto mo po na gina-position sa mga uban ng mga grupo, no? But tungod sa courage sa usa ka pagbarog ni Kiko Barsaga against sa untouchable, quote and unquote, Speaker Martin Romualdez, muna nga mitumaw ang pangalan ni ining Kiko Barsaga, no? Usa sa mga batanon nga mga leaders diha sa Congress. Matud ba, the fact nga siya mismo, usa ka ni barog, nga ang matag usa na link ngadto sa anomalous flood control projects tungod sa unprogrammed funds o sa budget insertion, nga kung tan-awon na to,
mao man ni kasagaran, no? Mao man ni. Nya tungod diyan mong isyu nitudlo ngadto kang Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez, ug kang Saldico, mao man ni giingon pa as earlier pa giingon na ni VP Sara nga mao na sila nag-control sa kwarta sa atong nasod, no? So later on mao na siya ang resulta, no? Si Saldico diadto sa gawas sa nasod kay magpatambal lagi daw. Unya si Martin Romualdez is ni-resign, no? So mao na siya. So ang mga kontraktor sa gobyerno, mga suppliers, mga businessman nga nakiglambigit sa mga administrasyon, doon na napila yung mga nigawas ng mga diskaya o guban pa ng mga other controversial ng mga pangalan nga nalabigit ni ining tanan, no? So mao na siya, no? Mao na siya ang mainstream media sa uban nga obserbasyon, ha? Dili kayo sila nagahisgot. Dili kayo sila nag-report. So unsa man nga tinuod ng mga panghitabo, no? Mao po ni mga pagtanaw, no? Pag-analisa sa uban ng mga katawhan, no? Mas kusog pa gani karon, ha? Mas kusog pa gani karon makita nato ang mga kuan pinaagi sa social media, no? Sa mga journalist nga direkta nagapost social media, mas informative pa ang atong makita kaysa kining mga giant nga mga network nga dili nato makita mupagawas man sila klaro pug kaayo asa ang ilahang lining, no? Asa ang ilahang pagdapig, no? Do matud pa kana bitawng katong uban nga gisutanan di na to makita diya sa mainstream nga media. Mao na nga mao po ni nakatabang sa pagkakaroon na ang social media, advent social media. Pero doon na po mga advantage ni ana, mga disadvantages, no? Kanang mga pataka lag balita, nagklaro kayo nga dili namatay si kuan ingon nana, no? So bantayan na po nato kita nga mga katawhan, no? So man nga doon ay mga naka-expose nga mga ingon nana. So kung natong tanawon, kinsa may magtuo nga si former House Speaker Martin Romualdez ug si Congressman Saldico nga dili kana bitawng dapat sila naguna diha sa mga pangalan nga nigawas for investigation, no? For investigation. Pero ang nahitabo, ni-resign na ang isa tuwa na sa gawas sa nasod, but still dili pa sila subject for investigation. Ha? Kaya ingon ang mahintong ng opisyal, kulang pa og mga datos para nga sila ma-subject to investigation. So ingon na ang ato lang gihulagway, ha? Ato lang gina-discuss, ato lang gi-analisa ang mga panghitabo karon sa ato ang nasod. Kaya kini siya tanan, naglambigit mo ni sa ato ang bumirang nini, ang bottom line nini, kita gihapon ng mga yanong katawhan, no? So, muna siya. So, kung atong kahinumduman, kining duha ka pangalan nga sa pagkakaron, wala pa kayo gidutan sa investigasyon, although doon na sila action nga gihimo, ang isa ni Layas, nagpatambal. Ang isa ni resign, ni-resign or hapit na tanggalon. Oh, ya, usa daw to siya ka heroic act ang iyang pag-resign. Tuo mo ana, no? So nga sayo ta nga kini sila gikinahanglan nga manubag. They deserve accountability. Sila ang mga tinuod nga masterminds matud sa uban, no? Gani as early as last year pa nag-ingon na si BP Inday Sara Duterte nga ang budget sa Pilipinas gigunitan lamang sa duha ka tawo. No, niadtong panahon na katawaan lang si Inday Sara. Si BP. Giingnan pa nga wala na kay kuan na, no. So karon, kinsa man karon ang naguna pero malagi to. Ang the irony is bisan tuod o klaro na sa mga tao pero diha sa Senado, diha sa Kongreso wala pa nagsigip, wala pa nag-appeal, basta appeal pa ang pangalan ni atong uban nga mga wala kayo gidungog sa ingon ni ana, no? So may gani kay adun na po usa ka matud pa dili kay ilado, ha, usa ka gikan sa gamayng distrito sa Cavite gi-consider nga gamay gihapon nga maisugon nga miatubang sa mga higante, ha, miatubang sa higante, no, miatubang sa higante in the person of Congressman Kiko Barsaga.
Ha? Nga matod pa sa mga camping, ha? Mas maayo pa kuno siya sa mga pro Duterte, no? Nga nagpakahilom lang sa mga butang, wala sila mo sa ngayahang gibarugan. Ha? Ang pinakaunang tao nga nag-investigated kang Martin Romualdez. Na mo ito ingon nga kung wala si Congressman Kiko Barsaga, dili mo resign, no? Although doon ay mga daghang factors nga nagtulak ni ana nga mga hisgutanan, no? So ingon na, no? So karon, unsa naman ang mga kontrobersya sa pagkakaron, na? Doon na daghang ipang-imbestigahan, doon na daghang mga nadiskubrihan nga ang ASPE report is kuana kana bitong humana ang mga flood control projects napaga naabot pa diri sa to ang mga investigasyon napa, no? Samtang wala pa nila tutuki po na uban nga mga area ditong dapita sa Luzon nga dapat ilahan na po itong imbestigahan pag-una o ilahan ng matutukan ang uban ni ana, no? So padayon lang ta nga mag-observe, padayon na to nga kanabitong atong subayon mapanubay sa mga nagapanghitabo niini mga kontrobersya nga to ang na kuano. This is also part of our pag-educate sa atong kaugalingon, pag-educate sa katawhan, ano masayod kita sa matag karon unya niini. Ang bottom line niini pagabot niya sa adlaw na po sa paghukom, dili adlaw sa paghukom nga pagtapos sa kalibutan, paghukom ba sa matag eleksyon kini mga tawhana, dili na ta patuntuan nila. No? Dili ta patutuon nila kung unsa man ang ilahang mga plano sa umaabot, no? Plano sa umaabot, no? So dunay mga daghang mga proyekto, ha? Sa dinhi sa Davao, ganit doon na po ito'y kontrobersya diri sa Davao del Norte. Naglambigit po to si Gobernador Hubahib ang nanguna ni ato, no? Kaya doon ay mga sakop daw sa mga dagko po sa taas nga nakaroon diha sa iyahang probinsya. Doon na po yung mga questionable po ng mga ari-arian, mga kuano. Ang gawas ang mga bagong sakyanan, mga dagkong sakyanan ang uban pa. Libog tagyon sa napagpalit. Asa gipaagi ba? So yun na, isog na ba kayo itong ano? Katong bago na itong sekretary sa DPWH. Sa katong ilahang imbestagahan nga diri sa kuan, sa may part sa Davao Occidental, no? Nga usa ka proyekto nga dapat kuno reported na nga nahuman na nya bag-o ra gisundan. So yun na hinaot nga patas na tanan. Nagput na sila diri dapita, papanahuman tong dito. Dapat makita na to karon nga doon na mga giimbestigahan nila nga klaro ang resulta, no? Klaro ang resulta. So trabaho man na nila and andam doon na sila katungod kung asa sila paingon, basta klaro lang po, transparent, no? Transparent ang mga nagapanghitabo o uban pa nya gusto na to makita nga doon na, no? Kung kinang ilang investigation is gihimo ni siya in aid of legislation, dapat maka-legislate na sila og mga balaod og mga measures, mga mekanismo para nga una dili lang kanabitong mga lakang nga ilahang mahimo nga ma-recommend nga katong mga hingtungdang mga nalambigit is matubang sa hustisya. Ha? Mahatag ang dapat na silot ngadto kanila kung unsa man ang pwede mabawi kahuman sila makonbikto, mao pa tay panahon nga dapat ilahang ipagawas para sa benepisyo sa ato ang katawhan, para sa katawhang Pilipino, no? Kunya doon na po yung mga balaod pag-prevent ni ana para sa sunod dili kay ang mahitabo sa pagkakaron sumala pa sama sa atong experience sa Milabay is puro lang in aid of legislation, in aid of re-election uguban pa nga wala gihapoy nahitabo nga klaro nga makita sa katawhang Pilipino. We are a democratic country, mo na ito kanunduman, no? Nga katawhan kinahanglan adunay katungod nga masayod kung unsa ang tinuod nga pangitabo sa ato ang dapit sa atong nasod, sa atong panudanan, no? Muna ang katong mga manubag, mga accountable individuals kinahanglan manubag sila pinaagi sa unsay naa sa balaod. Dili itong atong bawgon ang balaod kung ang maigo is
ilaharapon, no? So, muna, sa tungtong naman nun, ang bilisyo sa bagatan, ginaot nga padayon gawin sa magpakabana para nga kita makatabang kung sa man in our only way diha sa pagtunhay sa ato ang demokrasya sa atong nasod. Huwag magitay kong oras na panagubas ng tunon ang bilisyo sa bagatan. Uban sa ato ang station manager Ramon Musing Sibya, sa atong Sibyahan ng DXDS ug DXGA, sa atong technician nga naa sa Pikas, si Commander Arke Rico Caminyo, usab sa akong kauban, sa akong sparring partner kagawa Jud Banlasan nga wala karon dinhi. Sama sa naandan kinugigala gigsoon si Sammy Buat. Manamilit. Bilis pa rin kanayon, muagi lamang kita ning kalibutan sa makausa. Kung sa mga kaluoy nga atong ipakita na nato karon. Kung sa mga maayong binuhatan nga atong mabuhat, buhaton na nato karon. Di na tugutan nga kita maglangay, di ni magtagad, kaya di na kita muagi ning dalan na kurusad. Sa tumang sinseridad, habilidad, moralidad ug integridad, kini si Sammy ang moingon. Ang makanunayon pagpakamana mo'y ganti sa kakausan. Ang makanunayon nga pagpangita sa kamatuoran mo'y makapahimo kanatong gawas nun. Salamat, dalaygon ang labaw magkagahom ug maayong buntag. Nating ang araw sa kalangitan, siya'y tulog lamang sa kalangitan.